Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang request. At ito po ay tungkol kay Spell Token. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, base po dito kay CoinMarketCap ay umangat po siya ng 0.59% nitong nakalipas na araw. Nitong last 7 days ay 9.53% or 9.90%. Last month ay 11.45% at saka ang kanyang year to date ay 26.61%. Yan, medyo hindi po gaano maganda yung performance nitong si Spell Token. Yan, nasa 27 nasa mga 20 plus yung kanyang percent na ibinigay na gain. Yan, pero pagdating naman po sa kanyang market cap ay malusog naman po siya, nasa 70.87 million dollars at ganun din po yung kanyang trading volume na nasa 5.82 million dollars. Yan, gumagamit po siya ng Ethereum na contract. At ayan, check na po natin yung kaniyang X account. Ayan po siya. Meron po silang 121.2k na mga followers. Ayan, borrow, leverage, or earn yield. Enjoy the magic. Ayan, yung check po natin yung kanilang latest. Ayan, noong December 22. Our GM Link and GM Sol Markets just received 1 million MIM top each. Users can now enjoy leverage APYs on GM BTC, GM ETH, GM Link, GM ARB, and GM Sol. Enjoy triple digits APY on your favorite GMX IO version 2 assets now. Kaya yan po yung maganda rito kay Spell Token, yung kanilang yan, borrow, leverage, or earn yield. Yan, maganda po yung kanilang offer dito na passive income. Yan, yung kanilang leverage APYs po rito. Introducing MIM Net, Abracadabra's own DVN, leveraging our DAO multi-year cross-chain experience to help secure layer 0 v2. Yan naman po yung kanilang MIM Net. Yan, December 19. Kaya yan po yung kanilang mga recent na update mula dito sa kanilang X account. At ayan, check naman po natin dito yung kanilang chart. Yan, nandito po tayo sa weekly chart time frame ng TradingView. Mula po ito sa datos ni Binance kasi listed po itong si Spell Token kay Binance. At yan, ang laki po ng kanyang binagsak dito mula nung kanyang pagkakalisting. At ayan, dito po ay nakikita po kasi natin na nagkaroon po kasi siya ng breakout. Yan, lagay po muna natin yung kanyang yung support line dito. Pinaka support line ay ayan, nandyan po. Ayan. Gumawa po siya ng panibagong bottom price po ito noong August. Ayan, dito po siya gumawa ng kanyang bottom price, pinakamababang presyo. Ayan, nakikita po natin dito na meron po kasing breakout. Nagkaroon po siya ng breakout sa isang trend, dating trend resistance line. Ayan, dyan po yan. Natin dati pong trend resistance line na ito na nabasag. Yan, nagkaroon po siya ng breakout nitong kailan ba to? September. Yan, tapos nagkaroon siya ng bagyang retracement tapos umaakyat na po siya. Kaya mukhang paakyat na po siya ngayon. Yun nga lang at meron pong mga resistance dito na nakasagabal. Yan, ito po yung kauna-unahan na resistance na posible pong humadlang sa kanyang pag-angat sa presyo. Lagay po natin yung kanyang price. Yan, palitan natin. Lagay po muna natin yung dito sa support, bottom support line. Ayan, ito po yung pwedeng humadlang sa kanyang pag-akyat sa presyo. Pero kung pag malalampasan po niya yan,
ay nandito naman yung sunod na price target natin. Nasa 15,512. At kung nalampasan po niya ito, ay dito na po talaga siya sasabog. Kasi malinis na. Yan, kitang-kita natin, malinis yung kanyang pag-akyat dito. Syempre, posibleng dito po yung sunod, pero sobrang taas na yan. Ayan. Kaya ito po yung pinaka-major na resistance line na kung pag nalampasan niya dito, ay talagang sasabog po talaga siya sa napakataas na presyo. Ayan, pero sa ngayon ay ito muna yung unang price target natin dito, yung unang resistance line natin dito. Yan, nasa 9375 na presyo. Yan, kung nabasag niya po niya ito, ay ito naman yung sunod. Yan, at yun gaya ng sinabi ko kanina, ito yung parang yung parang inaasahan po natin na talagang mababasag niya. At sana nga ay ayan, kung nabasag niya po talaga ito, ay marami pong magsasaya na mga holders or investor ng SPEL token. Ayan, pero sa ngayon ay nakikita po natin na mukhang nakakabawi na po siya, mukhang makaka-recover na po siya sapagkat dulot po ng kanyang pagkakaroon ng breakout dito. At mukhang dito na po talaga yung dito na nagtatapos yung kanyang pagbagsak. Ayan. Pero kung sakaling nangyari rito ay bumagsak ulit siya at nabasag ulit yung 3761 na support line na ito, ay ayan, delikado na naman. Patuloy po siya sa kanyang pagbagsak kung mangyayari yan. Ayan, kasi hindi po naging maganda yung kanyang performance, kasi mapapansin natin dito na yung kanyang naging galaw yan sa taong ito, mga taong 2023, ayan, mula nung January, ayan, umangat po siya pero bumabagsak po kasi siya. Kaya ayan po yung kanyang naging performance sa loob ng taon na ito. Kaya ayan, maliit lamang yung kanyang binigay na year to date na nasa 26.55% lamang. Ayan, pero hindi natin alam, ayan, dito sa susunod na taon ay hindi po natin alam, lalong-lalo na kung pag mababasag niya yung resistance line na 15,512 na ito. Sasabog po talaga siya at may posibleng makakabalik po siya sa mataas na presyo kung saan po siya galing. At ayan ang aking masasabi rito, ang aking naging yan, update at ang aking analysis yan sa kanyang yan, sa aking posibleng price projection sa kanyang magiging galaw dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.